Welcome to our weekly podcast again. Hello, good evening na po sa inyo. Ay, hindi pa pala. Malapit na. Malapit na. Good afternoon pa rin po. Okay, so this is Dr. Homer Lim po. And this is Nilda. Welcome to our weekly podcast. So for this particular podcast, Nilda, ano ba ang lagi mong pinoproblema lately with our... Doc, meron kasi tayong bagong Hmm, na yung Damong Maria. Damong Maria, tama. Oo. Hindi po ibang damo yun. Oo, Oo oo, po. oo. Kung siya, Artemisinin ang Opo. tawag po doon. Actually, yung Yun. scientific name po nung Artemisin, yung Damong Maria is Artemisia annua. Yun. Oo. Oo, spell mo yun, doktor. Yun na nga yun. Artemisia. Pag spelling, absent ako parati na, what is the spelling? Cut, next? Next, hanggang next, hindi pa rin alam ang spelling. O yun po, artemisinin, yun Oo. po. At so, Damong Oo. Maria. So, it was being used before as a treatment for and prevention of malaria. Yun, doktor, Oo, oo. yun. So, ngayon kasi, before we had that, pero ngayon na out of the circulation na. Kasi nga, wala na masyado nagkakamalaria except yun nga sa may Palawan area. Yes No? po. So, but yun nga, one of the things that we have been using lately is artemisinin, no, or artesunate, no. So these are herbs really we found to be also very very good in treating patients with cancer, no. So what does artemisinin or Yes nga po eh. artesunate or damong Maria do, no? So they actually help pinapatay niya yung cancer through the action of iron. Iron. So, you have to have iron. Of course, dugo natin may iron, no? So, once that iron, kasi ang cancer, they like iron also. Hinihigop nila yung iron sa red blood cells. Kaya nga yung mga may cancer patients, madalas diba nag-anemia Yes sila. po. Kasi kinakain ng cancer cells yung iron, kinukuha nila yung iron from the red blood cells. Then they take it, matakaw sila, greedy. So what artemisinin does is pinopoison nila kasi tinatrap nila yung iron sa cancer para hindi na siya makalabas ulit make new cancer cells. So pag sobra daming iron kumbaga na-overload yung cancer cells ng iron, namamatay siya. So that's the effect of artemisinin or artesunate on cancer cells in particular, no? So that's how it works with regards to cancer. So it's parang you're trying to poison the cancer cells because it's taking up too much iron. No? So I mean, and it wala naman masyadong side effect even for normal cells, no? So wala siyang effect. It's really for those talaga na high in iron na cancer cells. So that's how it works talaga. Alam mo, doktor, ang isang comment ko dyan, usually, di ba, lahat naman ng binibigay mo, doktor, do sa ating sinasabing repurpose drug are all, I would say, all natural. Hindi katulad ng mga binibigay sa chemo, di ba? Talagang, it will really parang, yung good cells, namamatay din. Tama. Kaya, di ba, sabi nga nauuna pa nga daw yung patient mamatay. So, Sadly. so, ang good news dyan, may artemisinin tayo, which will also kill na nakakoncentrate siya doon sa sinasabi, Cancer kinukulong cells. doon sa Opo. cancer cells. So, Tama, napapatayin siya. Tama. So, that is the reason why we have also the artemisinin as the one of the drugs na isinasama sa protocol ni Dr. Homer. It's not Yes. it's not a drug, it's a supplement. Is supplement pala kasi it's yun. from herb. Yes, no? It's oo. from an herb. Damong Maria nga pala. Damong Maria. Oo. So for those who hindi makakuha kayo ng artemisinin or artesunate, edi maghanap kayo. I'm sure may mga taong alam sa ano ang Damong Maria. Kala ko nga damong ligaw eh. Well, it looks like damo, no? So that's why it's called Damong Maria. Oo. And they can make what we call a decoction. Decoction is parang gagawa ka ng tea. So you can take a few and then make a tea out of it. Oo. Also very very Pwedeng good. pakuluan lang ng Yeah. tubig. I mean, 'di ba, kung naalala nyo dati nung kay Dr. Fablier, 'di ba? Pinopromote niya yung Yes, 10 herbs. Oo. So sayang hindi lang niya naisama ang Damong Maria kasi he had to choose the 10 that most likely will help a lot of people, 'di ba? Na hindi sila gagastos, no? Yes, So, hindi lang nasama ang Damong Maria because wala naman masyadong nagkakaroon ng malaria, Yes, no? oo. So and kasi yung other indications ng malaria ng Damong Maria is also similar to other already established herbs
that are in the market or Mm. what the DOH was promoting back then. Mm. Sayang hindi na expand yun because it really helps a lot of people. Lalo na Mm. kung wala kang pera. At least Yes, punta yeah. ka lang sa backyard mo. Yes nga Di eh. ba? Oo, Mm. so it's nice to Nakita ko na nga yung picture nun eh. nakita Oo, mo ba? kasi may picture sa web. Kasi Oo. sabi ko, ano kaya to Artemisinin sa Damong, Oo. Damong Maria. Maria. Oo. Talaga palang famous na rin siya. And Oo. ang daming articles about Exactly. cancer. Correct. Opo, That's doktor. why, Oo. no? Kaya nga nasusuppress kasi nga you don't make money out of it because Mm-mm. it cannot be patented because it's a natural product. Yes nga It's po, only doktor. patented if they change some molecules Oo, about oo, it. So oo. pero talagang proven it has a nice Yes. clinical trials talaga, clinical studies to show that it has efficacy against Mm-mm. cancer talaga. Actually, doktor, medyo nag-Google ako niyan eh. Yung Oo. artemisinin. Oo. Nabasa ko yung mga articles on Oo. yung effectiveness niya sa Mm. leukemia, Correct. sa lung cancer. Yes. Yan, doon ko naman nabasa. Pati sa cervical Correct. cancer. Kaya nga mapapansin yun, mo, 'di ba? Binibigay ko sa Oo. mga cervical at Yes, lung cancer oo. kasi these are the cancers that seem to work very well with artemisinin or artesunate or Damong Maria. Oo Hindi nga, naman doktor. for all different types of cancer. Yes nga It's po, more doktor. for those who are severely aggressive Mm-mm. na sobrang takaw nila. So Mm-mm. that could be in fact even pancreatic also. Yes, oo They nga po, are doktor. very Oo. effective pancreatic, no. Oo. But of course for leukemia kasi yung mga studies no is on cells. Opo. Lalagay nila yung cancer cells sa isang petri dish. Oo. Tapos papatak-patakan nila. Oo. Sino mamamatay, no? Oo. Pero kasi in real life, ang leukemia kasi nasa bone marrow. Oo nga po. So hindi doktor. siya pagpe-penetrate sa bone marrow. So yung efficacy ng mga ganun, it has to be a higher, severely higher dose or kailangan mo i-formulate in such a way na talagang makapapasok siya sa bone marrow. Mm-mm. That's the only way it can really kill leukemic cells. So yesterday I had a conference or no, Monday I had a conference online conference with a family in Indonesia, specifically because yung mother had leukemia. Mm-mm. And, yung nagbigay daw yung doktor kasi ng ivermectin, mebendazole, atorvastatin. Sabi ko, okay, they have shown to have efficacy. Sabi ko, but in real life, if you think about it, in real life, sa totoong buhay or sa pasyente, it hardly goes into the bone marrow. So you don't really see effects on it because specifically kasi hindi siya pumapasok sa bone marrow. So kumbaga parang I was just trying to temper their expectation Yes, temper o opo, kumbaga manage their expectation kasi baka feeling nila after 1 to 2 months mawawala na talaga yung leukemia ng mami nila, which is parang mali din. So we want to share the correct information. Yes, we don't want to overhype. Oo. 'Di ba? We can hype it, 'di ba? Pero it's unfair naman to patient. Alam mo, ganito 'yan yung mga pasyente ganito. Makita nila, 'di ba, may cancer. Let's say ikaw, may cancer ka, mababasa mo, yung pasyente, 2 months lang, 1 month Oo lang, nga, wala nang cancer. Yes, parang hindi naman totoo. Ang maiisip nila, bakit sila lang? Oo, Bakit ako kami hindi? 'Di ba? Oo. So parang unfair din 'yun. So maybe because yung whoever is posting this, baka meron din silang ibang motives. Yes. So baka meron silang gustong i-refer na specific supplement company or specific doctors. So but we have to understand, hindi naman talaga yung mga ganun super bilis na treatment na gumagaling, sabihin nila agad in remission, 1 to 2 months lang. You have to be, you have to be realistic. Oo. At the same time, doktor, kaya pala yung mga tanong din sa akin kung susundin ko ang protocol niyo po ni Dr. Homer, mga 2 months ho ba tapos na? Di ba? Ang sabi ko po, parang wala pa hong ganun nangyayari. Tama. Kahit po sa chemo, kahit sa chemo po, Kahit po mag 19 session, 24 session, 16 sessions sa chemo, sasabihin pa nga ng doktor, hindi effective, extend pa natin. Tama. And you have spent a lot of your time, tapos emotions, physically, di ba parang walang nangyayari? Tama. Yun. Kaya dapat talaga, medyo sabihin na natin. Pero in real life po, in real talk, meron pong patient si doktor ng lung cancer na nag-text din po sa akin and I also discussed this last year, doktor, na talagang tuwan-tuwa yung anak na babae. Sabi niya,
pakisabi thank you very much kay doktor. Kasi totally okay na yung kanyang tatay. Pero may tanong tayo, di ba? Oo. Bumalik na ba sa akin? Hindi nga Oh, hindi na bumabalik nga eh. bumabalik eh. So, Oo. hindi ko alam, di ba? Kaya nga. Pero sinabi sa akin, Oo. na sinabi nga niya sa akin, doktor, Oo. pakisabi kay doktor na Oo. okay na yung tatay. Oo. Na masaya-masaya na daw, ganyan, Oo. pina-aircon nga daw yung buong Wow! bahay. Mga gano'n. Kaya sabi, Kaya ko yung mong bahay. Okay. yes, oo, doktor. O, Kaya, hindi ko alam yun ah. oo, yung Oo. mga kwento sa akin, Oo. no, sobrang saya. And lung cancer yung stage 4 po. Oo. O, yun. Oo. So, there are a lot of things na sinasabi natin. Miracle ba to? Hmm. Is it really about the repurposed drug? Or is it really because I changed the diet? Ba? Correct. Ganun po, ang dami kasing factors po eh. Tama. And saka siyempre po, kung minsan, pag kiniklaim natin, gagaling ako. Tama. Talagang gagaling naman po kayo. Correct. Yun, Tama. yun. Oo. So, trust Trust the process. Okay, tama yun, doktor. Oo. And trust also the Homer. Oo, kasi nagtatrust tayo sa Google. Mga 5 pang doktor. Ang dami natin kasi kinoconsult eh. Kasi nga, minsan pag marami talaga tayong kinokonsulta na doktor, Yes. mas lalo tayong nalilito. yes. Naku, may isa akong pasyente. Ang kulit. Lahat ng pinuntahan. Pag at the end of the day, more than 20 na yung supplements niya at drugs. Sabi ko, anong gagawin mo ngayon? Ang dami mo iinumin. Sa tingin mo, gagaling ka sa dami ng Oo iniinom mo, nga, di ba? eh. So, Malalilito din ng mga cells. oh, tama. Pati yung cancer cells. Sabi niya, saan ako pupunta dito? Doon tayo sa lahat ng mga parts ng mga katawan niyan. para hindi tayo makover ng 20 na capsules niya or yung mga supplements niya, di ba, no, tama, doktor? tama. Oo. Ganun lang talaga. So, sabi nga ni doktor, trust the process. Hmm. And of course, syempre, parati natin sabihin, i-claim na natin na gagaling tayo. Tama. Yun naman ang totoo. Saka be, yung aura nyo, no negativity. Oo, tama. Kasi sabihin, kiniklaim, I claim that, Yeah. wala na akong sakit. Tapos, Oo. aawahin mo yung Yes. kapitbahay mo. Oo. Sisigawan mo yung... Dahil sa parking. Oo. Magbabarilo kayo sa dahil sa parking. Wag kong ganun. Pag nag-park, mga ilang taong ka dyan, magpa-park, ganun na tanongin mo. Set yung yung con mo, sasabihin, set mo na, mga ilang taon ko kayo magpa-park dyan. So, para maka-adjust ko kami sa live. Kaya hindi ka na magagal. 2 years lang pala. Okay. Mga ganon. O yun, huwag niyo na awayin po. Ganon lang talaga. Okay. Tapos, doktor, narinig ko yung sinabi mo, yung pancreatic cancer. Oo. Ngayon, doktor, nagiging famous na rin siya, no? Nagiging very common na siya. Common Nakakaawa na po, kasi po. ang devastating kasi yung pancreatic cancer, no? So, bakit nga ba, doktor? Ano ba yung pancreas niya? Hindi ba po pwedeng patanggal? hindi kasi Okay. most of the pancreatic cancer by the time na diagnose, sobrang ng laki. Sobrang na laki or kumalat na sa liver. I have seen siguro 1 out of 1 or 2 lang na talagang na-catch yung pancreatic cancer very, very early. Very, very early, no? Na kaya i-surgery. And then, yun, survive sila kasi natanggal eh. No? Pero most of the cases, by the time na diagnose, by the time may symptoms na sila, malaki na talaga yung bukol. So, yun yung problema. So, ang problema pa sa pancreatic, once you get pancreatic cancer, they are very aggressive. In fact, kasi bakit aggressive? It's not because only yung sa position niya, kasi nasa likod ang pancreas, nasa likod ng bituka natin tsaka ng stomach. So, nasa pinakadulo siya. So, hindi maganda ang blood flow doon. So, kung may chemo drugs, so kailangan talaga higher doses of chemo. And then, you have to probably do radiotherapy in combination chemo. Kasi nga, minsan sobrang laki ng bukol, nababara na yung daanan ng pagkain in the intestine, no? Number 3, remember, what does the pancreas do? They produce enzymes or pampatunaw ng pagkain. Yes. Kung kinain na ng cancer yung pancreas, di wala ka ng pantunaw ng pagkain. So what happens? Hindi ka makakain. Or kung kumain ka man, dudumi mo lang. Or hindi mo na-absorb, hindi mo na-digest. So, ang bilis nilang pumayat. Ang bilis nilang mag-lose ng body weight kasi nga, the cancer is blocking your ability to absorb nutrients. At the same time, because your body is not able to produce nutrients, your body is cannibalizing the muscles, the fats in your body. Buti kung sa'yo lang pupunta, nakikipag-agawan din yung cancer cells sa'yo. So, triple whammy. Hindi ka na nakakain, kinakain na nga yung muscles mo, inaagaw pa ng cancer cells. So, nagiging triple whammy. So, that's why it's a bit more challenging to treat patients with pancreatic cancer. No, so but so we have, if
if you have patients, I mean, if you have family members or friends who do have pancreatic cancer, talagang it's a very challenging kumbaga disease in compared to other forms of cancer. Kaya nga yung chances of survival in these types of patients is very very low compared to when you have breast, colon, or Yes. ovarian. Even lung, parang yung even lung lung. kasi parang mas Oo. madali na i-manage din. Well, Doctor. the reason lung became better managed was because of yung mga immunotherapy drugs, yung mga oral drugs, no. Oral drugs. But lately, no, may isang paper lumabas in sa US, no, wherein they were able to publish, I mean, they were able to show they were taking a new immunotherapy drug, Daxoronitinib something, Daxor, basta alam ko Daxo, DAXO. And these were given to patients who had pancreatic cancer, who had already failed chemotherapy and other forms of treatments, and they were given this pill. It's a pill, so they were able to extend their lives by at least more than 50%, more than twice the number of months than those who did not take it. So it was a good trial. The problem is, ang tanong doon is, magkano naman yung isang capsule, di ba? Parang nakita ko, Doktor, yung isang sinuggest mo, yun na parang yung sabi mo, libre sa lung center. Yung test yun. Test for sa lung cancer yun. Yun yung sinasabi ko. So, one of the, is what we call the, immune, it's like an immune drug. So, it's called yung test is an EGFR, epidermal growth factor test, which is what you test pag nagkaroon ka ng lung cancer. Yes po. Kasi pag nag-positive ka sa EGFR mutation, you can take yung mga immunotherapy drugs, what we call tyrosine kinase inhibitors. It acts like an immunotherapy drug because it helps, it stops the cancer from multiplying. So once you take the drug, it can actually help stop the cancer from growing. So it's a form of, actually not an immunotherapy, it's a form of genetic therapy. It doesn't alter the genes, it alters the enzyme do sa cancer cells para yung cancer cells hindi dumami. So yun lang ang problema din, again, problem with these drugs, they are not cheap. Yes, oo, Doktor, kasi parang everyday mo iinumin. One tablet is around 3,000. Yes nga po eh. So how many can afford, di ba? Correct, oo. So it's also a big kumbaga, it's a big challenge, no? Yes. Yung mga, some patients now are taking yung mga oral immunotherapy drugs. Yung pinakasikat ngayon, madaming nagtitake ngayon, ribociclib, palbociclib. And these are $4,000 or Yes nga, Doktor. pesos at tablet. How Yes. many can afford, di ba? Kaya nga, kahit na isang tablet yun, kahit na isa sa isang buwan, 5,000 yun, Doktor. Siguro 5,000 isang tableta, 5,000 parang ilang araw na pagkain mo yun, di ba? Correct. So it's really challenging for a lot of patients who have been diagnosed with these types of cancer, no? So but anyway, going back, yun nga, you can have that test. It's actually free sa lung center. They do that test, no? Para malaman kung you can take these types of drugs. Yan. Yun nga po, Doktor. So yun ang isa nating mga alternative na ibibigay sa kanila na para malaman din nila yung information na yun. Na in case na meron kayong ganon dapat na they have to situation. test. Kasi sayang, especially yung mga nasa government hospital, sa probinsya, hindi nila nire-request. Tataka nga ako, sabi ko, bakit hindi nire-request? Kasi nakakuha na sila ng sample. Yes. They can actually Nalibre na nga yung kanilang test. Nalibre pa yung test, di ba? So why not use that platform that you can have it for free actually. So I think that kasi yung una nilang nasa mind, Doktor, pag chemo drug, sobrang mahal. Yun po yun parati nilang iniisip. Tapos kaya ba ng nanay ko yung side effects. Correct. Yun pa po isa. Yeah, it's also true that a lot of these do have side effects. Like yung sinasabi natin kanina, yung mga yung para sa lungs, gefitinib, or orliatinib, o yung pinaka latest, yung osertinib or tagriso, sobrang mahal. And side effects nila, diarrhea, yung iba nagkaka-rash, yung iba nagkakaroon ng abdominal pain. So, may side effects din talaga. Kaya nga, Doktor. So, minsan you have to manage the side effects din
So one way of doing that is one way of trying to avoid side effects is actually decreasing the days. So instead of magti-take sila every day, we will ask them maybe take 3 times a week because that at least helps decrease the adverse reaction or yung side effects. But at the same time, if you combine with other repurposed drugs, Yeah, like our protocol, our your protocol, it actually works Yes, better. So they oo. have a better quality of life. Oo. So, and talagang nakikita mo yung Oo. nagsishrink talaga yung cancer, Yes, no? oo. In fact, I had one lady, very young, 21, no? Meron siyang lung cancer, late lang, 2 centimeters sa lungs. Pero meron siyang metastasis dito sa may leeg. Oh. Hindi niya magalaw leeg niya. Tapos lagi siyang in pain, umiiyak. So we had the tumor was biopsied. Eh, nga, lung cancer talaga siya. So tapos, pina-check namin kung pwede ba siya mag-EGFR. Negative. So hindi namin mabigay. Kaya nga. Anyway, even if mag-positive, wala namang pera. Correct. Kasi yung nanay is just, nagbabantay lang ng sari-sari store. So we gave repurposed drugs. So we did charity IV vitamin C for them. Wala pa siyang 6 months eh. Oh no, may 6 months na. So we did another scan. Walang nakita. Good news. Pero I mean, Oo. I'm still, kumbaga, wala talaga lumabas. Nag-scan, nag-repeat eh. So anyway, sabi doon Pero sa... nag-move na yung kanya. Nag-move. May makeup na nga. Nagulat nga ako eh. Mas mapakapal pa sa makeup ko. Mas mapakapal. 21 na dapat maganda kasi na-stop yung pag-aaral niya. So anyway, ngayon nag-online na, bumabalik na sa school. Pero at least mayroon pa rin siyang limited motion. Pero at least she can turn her head. Yes, oo. And she looks way better than we first saw her. So but yun nga, sa scan showing na wala daw. So anyway, we still have to confirm. Papatingin ko ulit sa isang radiologist to confirm na talagang nawala na. Kasi parang sobrang bilis para mawala. Kaya nga parang too good to be true. Exactly. Kaya nga if it's too, I mean, yun nga, this is my it can't be too fast. Kasi napansin ko rin yan eh. Pag sobrang bilis yung pag-shrink or pag wala ng tumor, there's likely chance na pag bumalik siya, sobrang bilis din. Kaya nga, doktor. So, yun yung risk. Yun yung risk. So, bakit siya biglang lalaki agad? Or biglang from nothing, biglang lalaki? Kasi yung pasyente, nagbago ang diet. Bumalik sa dati. Yes, oo. Meron pa nga ako pasyente, natatawa ko eh. Kahapon to, sabi niya. Doc, lumiit na yung bukol ko. Sabi ko, dati hindi lumiliit. Sabi niya, opo. Bakit? Kasi nagsosoft drinks pa po ako. Buti na lang sinabi mo, diet, zero, o regular. Sipin mo. So these patients are taking, repurposed drugs, diba? Feeling na talagang liliit yung bukol. Tapos only to, kasi ayaw nila give up yung soft drinks nila, di ba? Nakakatawa, di ba? Tapos late, tapos na-realize nila na, ay, baka nga itong soft drinks yun. So pag stop soft drink, ay, Doc, lumiliit na yung bukol ko. Okay. Ngayon, ayaw mo maniwala, Sabi ko, Susunod sasabihin, kasi po ko na lang isang beses. Isang beses sa isang linggo. Meron pa rin, di ba, doktor? Ayun. Saka alam mo kung minsan, doktor, siguro, talagang, dapat talaga yung diet eh. Oo, ganun din ang tinatry ko eh. Pag lumiit yung tiyan ko, ibig sabihin, hindi ako nagtukas. Alam nyo, dati kasalanan kasi ng yaya ni Ma'am Nilda eh. Dati nung wala siyang yaya, wala naman nagluluto sa pagkain sa bahay eh. Tumaba ako nung nandun siya. Nandun siya. Luto si yaya. Kain naman ng kain ito. Pinaalis ko na tuloy. Kasi, ano pa yung mga pagkain dyan? First time na nagkaroon kami ng mga dessert na kakanin. May dessert sabi ko, ano yung mga kakanin na niluluto ko? Hindi mo sinabi lutuin mo. Sayang po yung malagkit eh. Okay lang na masira dyan. Kesa lutuin mo, tataba ako. Sabi ko gano'n. Pero sabi ko, sige nga, patikim. Yung nagsimula sa patikim, isang bandihado na naman akong sapin-sapin, yung mga gano'n. Exactly. Kaya kung minsan, alam niyo po, ang may kasalanan yung mata. So, bubulagin na kita? Huwag naman.
Ay, doktor ha. Ah. Tapos meron pa akong question Oh, related doon sa mga lung cancer. yes, yes. Kasi kung minsan, doktor, meron din tayong mga patient na may mga TB. Tama, oo, ang Oo. dami kong ganyan Alam mo, din. parati nilang pinipilit. Opo. Pinakamaganda daw, Mm. hindi TB drugs. Opo. Ivermectin. Okay, yari Ayun. na. Mm-mm. Yari na tayo. Hindi sila Oo. naniniwala na gagaling sila sa mga TB drugs. Pinapaspell ko pa nga po yung mga iniinom nila eh. Opo. Yung mga rifampicin, mga Rifampicin, ganun. O, tama ko yan. isoniazid, Oo, yung mga ethambutol, ganun. PCA. Sabi, 3 daw ininom nag-seizure. Yeah. Yes, doktor. Nag-seizure? Nilagnat. Oh. Nag-seizure. Tapos alas 9 na ng gabi daw, mataas pa lagnat. In hospital. Oh. O yun, ayaw na inumin ng patient. Gusto nila ivermectin na lang. Oh, Yun. kaso lang po, yung ivermectin hindi ho magwo-work po Yun sa nga po TB. eh, yun nga po. Especially also, if you're taking anti-TB drugs, please do not take ivermectin Yes po. unless nagpapacheck kayo ng liver function. Kasi pwede kayong magka-liver inflammation at baka mag-liver failure kayo. Mawalan po kayo ng atay. Oo. Hindi na po bale kung kayo ay nasa Europe, nasa Amerika, pwede kayo mag-liver transplant. Dito po sa Pilipinas, wala akong gumagawa pa po ng liver transplant. Wala po kasi nagbebenta ng liver, kidneys pa lang po. Hindi pa ko famous sa kidneys pa lang po yung pinag. Hindi pa ko sila mapupunta doon sa next level. Kaya wag yung saktan ng liver natin. Ha? Wag ho. Ha? Hindi mo rin mabenta. Di ba, doktor? Wala pa kasi nagbebenta noon. Kaya hindi pa pwede po. Actually, yun nga yung madaling ibenta, yung liver. Kasi nag-grow siya. Kasi nag-grow, kailangan mo lang ng konti. Huwag mo lang sabihin sa kanila. Baka magkaroon ng bagong bagong pagkakahanap buhay, no? Instead na kidney lang ibebenta, liver na. Pero po yung mga nakahubad, makikita mo, ang dami ng hiwa. Ano ba yung hiwa? Sabi, saksak ka. Hindi, kakatanggal lang ng liver. Tapos isa, dito naman yung kidney. Di ba, doktor? Kaya nga, doktor, di ba mas mahirap naman yun eh, di ba? Tapos pinapupunta mo pa sa ibang bansa. Tama. Eh dito malalaman na nila na pwede ibenta ang liver, hindi na kidneys. Ayun, doktor. So doktor, ang kuha natin dito na yung tungkol sa artemisinin, okay, na pwede po siya, damong ligaw, damong Maria. Oo, na po pwede nilang gawin tsaa. Okay. Ngayon, doktor, kasi ang napansin ko doon, meron po mga 500 milligrams, yung pre-prescribe mo, 400 milligrams, 3 times a day lang. Pwede rin naman 500. 500, pero dapat 3 times a day. Dapat 3 times a day. Yes, oo. Yun po yun. So, it doesn't matter if it is higher, a little higher yung milligram content, basta 3 times a day. Correct. Ayun. Correct. And then, soon, magkakaroon na rin ho kami niyan. Okay. O yun, magkakaroon na kami niyan. Para nag-order si Nilda sa India. Opo. Hindi po. Para po, hindi rin ho kayo mahirapan mag-source. Kasi ang dami din pong fake. Yun po. Sadly. Or poor quality. Poor quality. Poor quality talaga. Yun ang problema. Yun po yun. Yun yung mga good news namin sa inyo. The same time, yung mga lung cancer, yung lung cancer, meron din po kayong ibang access. So, kailangan nyo lang po yung EGFR, and then you can i-test para doon, para magkaroon kayo ng option to take yung oral drug na yun. And I think in some centers, doctor, na government, they give it as a low price, pero syempre mahal pa rin po. It's not the government, it's parang merong program yung company. Yes, yung company doon sa isang kampo na po pwede yung ma-source out. Tama. Pero syempre, if financial is so tight, you still have the repurposed drug naman. Opo. So, there's still an option po. Tama. And yung pinaka-third, yung pancreatic cancer, doktor, paano kapag yung liver nga, yung liver, wala magdodonate. Kung malat na sa liver, doktor, may pag-asa pa ba yun, Dok? Meron. In fact, I have had several patients with Kunyari, cancer. ito yung pancreas na, yung liver, hindi na niya mabebenta. Yung kidney niya, meron na rin. So, saan pa siya pupunta, doktor? Stomach na pupunta, di ba? Hindi naman pupunta na stomach. Buti naman. Buti naman, doktor. So, doon lang sila magkakalapit. Yung mga friends, kapitbahay. Mga barkada niya. Oo. So, paano yung doktor kapag nagkaroon na yung liver? Medyo mas mahirap. It's more challenging talaga if it's pancreatic
to the liver, because once the liver is overtaken by the cancer, edi mas mahirap pa sila mag-digest. Hindi na mag-grow yun, no? I mean, hindi mag-grow talaga kasi kakainin ng cancer, no? So it's a even harder treatment, no? In fact, yesterday we had a patient, mayroon siyang tinatawag na intrahepatic, meaning inside the liver, cholangiocarcinoma, which is cancer of the bile ducts. Kasi the liver has bile ducts. And then, yung bile duct na yun, meron din, di ba gallbladder? May bile ducts din yun eh. So, pero sa kanya, rare. It was intrahepatic. It was in the liver that have cancer in the bile ducts. Nung una nga, hindi nila ma-diagnose kasi nga, napaka-rare ng intrahepatic cholangiocarcinoma. And sadly, the patient is a very young, female. Young na naman. Maliit pa yung anak niyo. Oh my. And then nag-fail yung chemo and immunotherapy na ang laki ng nagastos. Oh. And then nag-fail. Wala lang pang-aral. So ngayon, we started her on the repurposed drugs. Fortunately, the cancer has stabilized. Ay, salamat. Hindi lang yun, gumanda pa yung liver enzyme niya, liver function. So alam natin, in some way, it has actually stopped the tumor from growing, no? So that's a good sign, no? Pero yun nga, challenging talaga yung mga liver metastasis and liver cancer kasi ang bilis nila kumalat tsaka dumami, especially kung hindi mo makontrol ng maayos or hindi mo nabibigyan ng tamang nutrition yung pasyente. Yan. So anyway, we want to greet 31 minutes now. We want to greet April, Virgie, hi, Ma'am April. And Belinda. Ma'am April, yun yung artificial and Miss Darlene, no? We have to say hi. So, si Melissa asking, pwede ba daw ang ivermectin sa bukol sa breast? Yun. O yan, ako, dami kong dami kasi, diba? alam mo, doktor, kahit naman kasi ako, pag may nakapakong bukol, hindi naman sabihin cancer yun. Kaya nga, doktor, kaya lang, parang pagka uminom ka ng ivermectin, based on experience. Mental. Yes, sabi, wala na yung bukol ko. Sabi ko, ganon. Wala na. Sabi ko, hindi ko na siya iniisip. So, nawala nga. Tapos, nagpatingin ako, di ba, yung binigyan mo ako ng test or ultrasound. Shucks, tama, galing ng ivermectin, nawala ang bukol ko. Wala sa result, wala. Paano naman may bukol ka? Meron talaga ako nakakapa. Kaya nga, di ba, Doc, kailangan ko magbamo, hindi ko Hindi ko naman sinabi magmamo ka. Hindi, sinabi mo ultrasound. Okay. Nagpa-ultrasound, pero nagmamo ko, libre naman eh. Tapos, doktor, nung Malay mo, taba lang yun, hindi naman yung bukol. Hindi naman ako punong-puno ng taba. May bukol talaga, Dok. Kaya nga sabi ko, yun. Depende nga kung cancer o hindi. Or cyst, baka cyst. Cyst bomba lang. Cyst bomba, okay lang yun. Mawawala talaga yun. Pero kung the bukol is fibroadenoma, tawag natin. Yung mga fats. Benign, fibroadenoma is a benign tumor of the breast. I mean, most likely, wala masyadong effect yun. Pero if it's a cancerous tumor, it might. Hindi ko sinasabi it will, it might, no? So, yung isang patient kasi din natin nagkaganon nangangayayat siya. Nangangayayat siya sa kakaisip no. Kaya nga, yun Kaya gusto niya mag-ivermectin, doktor. Ayan, tira mo, sinabi na ni Melissa, dumadami daw yung mga bukol, baka pwede na raw siya mag-ivermectin. Malamang po, cyst po yan. So, what you have to do is take seaweeds po. Iodine. I think that should be the best medicine. Hindi ho agad-agad ivermectin. Paano ho yun? Pag kinakapa nyo ho, madami-madami dyan na bukol? Baka nagpapa-ultrasound siya. Kasi kung kasi makikita yung hindi naman lahat makakapa mo kasi. Actually, ang mahirap siya kapain. Ay, may dalawang tinatanong niya. Si Nika, may dalawa daw klaseng artemisinin. Sa Google daw, wormwood at sweet wormwood. Yun. Okay, hindi ho pareho po yun. Ay, actually ho, same po yung wormwood is the same actually po. It's the same po. Sweet wormwood. Si Nika is your patient also. May patient, okay. Kasi Veronica yun. Nika, yes. Binuko mo pa, baka hindi. Sorry, Nika. Okay. Opo. Ayan, lagot ka na kay Nika. Lagot ka, sinabi mo. Peace, okay. Okay. Anyway,
Anyway, it's 33 minutes na. Yes Ang po. bilis ng oras, no? Oo. Oo. So, if you miss this, Oo. dapat po ma-share nyo mo din po to sa iba nating mga friends Oo or po. for your relatives na Oo. who have some problems with Oo. bukol, Oo. cancer, Mm. TB, na Mm. hindi talaga effective ang ivermectin doon. Mm. I-share nyo po to sa kanila itong information. Opo. And then, syempre, mag-subscribe po kayo sa channel natin. Mhm. And at the same time, thank you for watching. You watch also again and again para kapag may na-miss ho kayo, kasi meron ho din mapapanood nyo to sa YouTube channel po ni And Dr. also Homer. sa Spotify po. Sa Spotify din. Basta So, i-click nyo lang Homer Lim, Opo. makikita nyo na yung faces namin. Okay. Yeah. Yun. Saka, be happy always, ha? Tama. And then, sabi nga ni Dr. di ba, like, the 6 months na meron kang patient na nawala ang bukol, di ba, doktor, na 2 centimeters, na sinasabi na cancerous, di ba? And then, 6 months. So, we can never tell. Anything na sinasabi miracle din to po. So, maniwala ho tayo doon sa protocol, claim na magagaling tayo, at the same time, mag-pray kayo a lot. Correct. Yun ang tama. Yes. That's the best advice that we can give, no? Oo, pero magpasalamat din tayo kasi si Doc Homer, yung kaalaman niya, sinishare niya sa ating lahat. Oo. Diba? Kasi baka bigla kukunin ni Lord eh. Hindi naman. Nagpapasalamat nga tayo dapat. Oo, mag-pray tayo na thank you Lord for giving us Doc Homer Lim na talagang sharing all his knowledge. Hindi ho siya, di ba, hindi ho siya maramot. Even for free, kaya niya hong ibigay itong mga information na to sa atin. Yes Yun. po. Yun. Yes po. Okay. Thank you, Doc Homer! Oh, by the way, we Yes. have parang an open house to Yes, our, yun na nga. sa August 19 po yan. Yun. So it will be on August 19 starting at 10 a.m. Na ito po ay gagawin sa Madison 101. This is in E. Rodriguez. Sorry, not E. Rodriguez. In Aurora Boulevard Corner, Broadway Avenue, Madison 101. Hotel po siya. So we'll have an open house. Andun po si Nilda. Yes. So it will start from 10 and they will probably finish around 5 in the afternoon. So we'll be giving out more information. It's open house, so we will allow patients or viewers to ask questions. Yeah. You know, parang gusto ko nga itong Tapos si sabihin Nilda, meron po si Nilda song and dance number. Yes, oo. Ito po yung tinatawag naming up close and personal with Doc Homer and Nilda. Kasama ako doon. So, you can ask anything about the disease that you have. Okay? Siyempre, parang, next question. Yung mga ganon. Yun. And then, as much as possible, we can accommodate all your questions during that forum. Correct. And it's also parang something that we can teach them about the disease. Not just about disease, teach about how to care. Self-care. Self-care. Very important. Yes, tama yun, doktor. Yun. So, we'll see you there. We will keep on reminding you about this event coming this August 19. Opo. Yun. So, see you. See you. Bye-bye po. Bye. See you next week. Bye. Take care.